Hindi mo hinihingi, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagpe-perform na parang isang desperadong artista na naghahabol ng mga palakpak. At gayunpaman, bigla na lang yung mga taong hindi mo pa kilala ay tumatayo ng bahagyang mas matangkad sa presensya mo. Tumutungo, nakikinig sila, nag-aatubili bago magsalita. Kahit ang pinakamaiingay at pinakakumpiyansang personalidad ay nakakaramdam ng isang banayad na pagbabago. Isang bigat na hindi nila matukoy, isang katahimikan na hindi nila maputol. Bakit? Dahil nag-ooperate ka sa antas na hindi man lang namamalayan ng karamihan. Ang marami ay sumisigaw, ikaw hindi. Karamihan sa mga tao ay ipinapakita ang halaga nila na parang mga fireworks. Pansinin niyo ako, irespeto niyo ako, palakpakan niyo ako. Magulo, maingay at demanding ang enerhiya nila. Pinupunan nila ang kawalan ng tiwala sa sarili at naaamoy ito ng lahat sa paligid. Dumadaloy ang desperasyon sa kanilang galaw, peke ang mga tawa at laging nagpapaliwanag. Nakakapagod itong panoorin at mas nakakapagod na makasama. Ikaw, hindi ka nakikipagkumpetensya sa ganitong larangan. Hindi ka sumisigaw, hindi ka nagpapanggap, tahimik ka lang. Nag-i-exist ka na may presensyang hindi humihingi ng pansin, ngunit nagko-command. Ang unang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan ay mas malakas ang katahimikan kaysa sa ingay. Kapag mas maingay ang isang tao para patunayan na karapat-dapat silang respetuhin, mas kaunti ang re-respeto sa kanila. Ikaw sa kabilang banda, hinahayaan mo ang kawalan ng desperasyon na magsalita para sa'yo. Sa susunod na pumasok ka sa isang silid, obserbahan ang kilos ng mga tao. Ang mga maiingay ay nagmamadali para makuha ang pansin mo. Yung mga tahimik, yung may alam sa boundaries, ay kusang nagbibigay ng espasyo. Nararamdaman nila ang respeto kahit hindi ito sinasabi. Yan ang kapangyarihan ng strategic silence. Ang psikolohikal na bitag na hindi nila malaman. Dito nakatago ang husay mo. Nakakagawa ka ng psikolohikal na bitag nang hindi man lang pinipilit. Hindi nila matukoy, hindi nila alam bakit sila sumusunod sa'yo, hindi nila alam bakit nag-aatubili sila sa presensya mo. Basta nararamdaman lang nila, isang banayad na hangganan, tahimik na kumpiyansa, at hindi matitinag na pagkatao. Kapag nagsalita ka, may bigat ang salita mo, dahil hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili. Hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang humingi ng validation. Bawat salita ay maingat, bawat paghinto ay may dahilan. At yun ang nag-iiwan sa kanila ng kalituhan. Sila ay nag-overthink, sinusubukan nilang gayahin ka, sinusubukan nilang kopyahin ang enerhiyang natural sa'yo. Nabibigo sila ng malubha dahil hindi ka nagpapanggap, sila ang nagpapanggap. Halimbawa sa isang silid, lahat ay nagtatangkang makakuha ng atensyon. Maingay, pushy, sobra ang ngiti. Ipinapaliwanag ang kanilang mga credentials tulad ng isang desperadong salesperson. Tapos pumasok ka. Wala kang sinabi, walang galaw, presensya lang. At bigla, nakikinig ang mga tao. Tumatango sila, nag-aatubili. Nakaramdam sila ng isang bagay. Hindi nila alam kung ano yon, hindi nila maipaliwanag, pero naramdaman nila. At yun lang ang kailangan mo. Bakit ito nakakainis sa kanila? Nakakaalis ng ginhawa ang presensya mo sa iba. Nakakainis ito dahil sanay silang dominahin ng espasyo gamit ang ingay, atensyon o manipulasyon. Sanay silang sila ang nagtatakda ng mga patakaran. Sila ang napapansin. Sila ang hinahangaan. Binabago mo ang sistema na ito sa pamamagitan lang ng pag-iral sa labas nito. Nararamdaman nila yon at lumalaki ang kakulangan nila sa ginhawa. Kinakain nito ang kanilang isip at sinusubukan nila itong i-rationalize. Bakit ako nag-aalangan? Bakit gusto kong makinig? Bakit ko napapansin ang taong ito kahit hindi ko pa kilala? At ang kanilang mga pagtatangka na gayahin, pantayan o sobrahan ka ay nabibigo ng todo. Nagkakamali sila, nagkakagulo, na ipapakita ang kawalan nila ng tiwala sa sarili.
Samantala ikaw, tahimik kang umaalis. Iniiwan sila na makipagbuno sa kanilang sariling subconscious na pag-alam na karapat-dapat kang respetuhin. Boundaries ang iyong tahimik na sandata. Hindi nagmumula ang respeto sa charm. Hindi ito nagmumula sa pagiging magiliw, matalino o kaakit-akit. Nagmumula ito sa hindi matitinag na boundaries. Hindi mo kailangan makipagtalo. Hindi mo kailangan makipagkontra. Hindi mo kailangan patunayan ang iyong sarili. Basta umiiral ka lang sa paraang nagpapakita nito. Ang mga boundaries ay hindi agresibo. Ito ay mga invisible na linya na nagsasabing, alam ko ang halaga ko at mapapansin mo ito. At ang mga tao ay halos hindi namamalayang napapansin ito. Napapansin nila ang mga banayad na senyales, yung postura mo, yung timing mo, yung paraan ng pagsasalita mo nang hindi nagmamadali, at yung hindi mo paghabol ng atensyon. Halimbawa sa isang meeting kung saan lahat ay nagsasalita ng sabay-sabay, nagtatangkang mapansin ng kanilang boss. Late kang pumasok, kalmado at nag-o-observe. Walang nangi-interrupt, walang nangahamon. Lahat dinadaanan ng paningin mo. Hindi hostile, hindi submissive, nandun lang. At nag-a-adjust sila, banayad at kusang loob. Ang respeto ay kusang naipapasa ng hindi nagsasalita. Strategic absence. Hindi lang ito tungkol sa tahimik na presensya. Ito ay strategic absence. Napansin mo ba na may mga taong kaakit-akit kahit wala sila sa paligid? Hindi ito aksidente. Nagiiwan sila ng espasyo para punan ng isip at natural na iniuugnay ng isip ang kadakilaan sa kawalan. Kapag ganap kang nandun ngunit hindi desperado sa atensyon, nilalagyan ka ng value ng iba sa sarili nila. Iniisip nilang sila ang nakadiskubre, pero sa katotohanan, ikaw ang naglagay nito ng walang kahirap-hirap. Pinapalakas ng kawalan ng pangangailangan ang presensya mo. Nagmumukha kang mas competent, mas mahalaga, at mas untouchable. Nararamdaman nila ang bigat bago ka magsalita. Ito ang bahagi na kinatatakutan ng iba. Nararamdaman nila ang bigat kahit bago ka pa magsalita. Nasa tingin mo ito, nasa postura, nasa kalmadong paraan mo ng pagpapahaba ng sandali nang hindi pinupuno ng ingay. Nasa kawalan ng paghingi ng paumanhin sa pagiging ikaw. At yun ang nagpapahinto sa kanila. Nag-aatubili silang magsalita, nag-aatubili silang humusga, nag-aatubili silang hamunin ka. Dahil may nalaman sila na hindi ka basta-basta pwedeng itulak. Isipin mo, sa isang masikip na tren, may bumangga sa'yo. Karamihan ay nagagalit, nakikipagtalo, humihingi ng paumanhin o nag-e-explain. Ikaw, hindi ka kumikibo. Hindi ka sobra-sobrang nagre-react. Ang banayad na bigat ng presensya mo ang pumipigil kahit sa mga agresibong enerhiya. Nire-respeto ka ng tahimik dahil sa iyong quiet immovability. Ang banayad na kapangyarihan ng pagmamasid. Hindi matiis ng iba yung taong nakikita sila ng malinaw habang nananatiling hindi nakikita. Napapansin mo sila nang hindi nagkokomento. Sinusuri mo sila nang walang panghuhusga. Naiintindihan mo sila nang hindi na-expose. Ang antas na ito ng pagmamasid ay lumilikha ng psychological tension sa iba. Nararamdaman nila ang pagiging exposed kahit wala kang sinasabi. Lumalabas ang kanilang insecurities. Nabibigo ang mga pagtatangka nilang makontrol ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga estranghero, kaswal na mga kakilala, o mga kasama sa trabaho ay kusang loob na nagbibigay ng respeto sa iyo. Nalikha mo ang respeto nang hindi ito hinihiling. Hindi ka humahabol ng respeto, ginagawa mo itong inevitable. Pansinin ang kaibahan. Puno ang mundo ng mga taong humahabol ng respeto. Namamalimos sila ng respeto, nakikipag-agawan sila. Ipinapakita nila ito na parang armor. At karamihan ay nabibigo. Ikaw, hindi ka humahabol. Ginagawa mo itong inevitable. Sa pamamagitan ng pagiging unbothered, sa pamamagitan ng pagsasalita kapag kinakailangan, sa pamamagitan ng pag-iral na may mga boundaries na nararamdaman, hindi hinihingi, sa pamamagitan ng pagpapakita ng halaga mo sa mundo nang hindi ito pinipilit.
Isang subtle ngunit makapangyarihang kaibahan. Hindi ito mauunawaan ng mga desperadong tao. Ang galit at selos ng mga nakamasid. May ilan na magagalit sa'yo dahil dito. May ilan na tahimik na ginagaya ka, umaasang makakaya nilang kopyahin ang natural na enerhiya mo. Pero nabibigo sila. Magbubulungan sila sa likod mo. Susubukan nilang ipakita ang dominance, may kipagkumpetensya. At kahit ganon, hindi nila mabasag ang unspoken authority na dala mo. Dahil hindi ito authority na kinuha sa iba. Ito ay lumilitaw ng natural mula sa presensya mo, sa katahimikan mo, at sa pagtanggi mong magpanggap. Aalis sila nang nagtataka kung bakit nirerespeto nila ang isang estranghero. Magtatanong sila sa sarili nila ng mga tanong na hindi nila masagot. At yon ang pinakamakapangyarihang bahagi. Internal mastery, ang core ng respeto. Nagsisimula ang lahat sa paggabay sa sarili. Nagsisimula ang respeto sa loob. Kung nanginginig ka sa panghuhusga, kung humihingi ka ng atensyon, kung ang ego mo ay kumikilos ng impulsive, nawawala ang silent authority mo. Tanging mastery na nararamdaman ang nakikilala ng mundo. Ang internal mastery ay nakikita sa pasensya. Hinihintay mo ang tamang sandali para magsalita. Hindi dahil takot sa panghuhusga, kundi dahil pinapalakas nito ang impact. Emotional detachment. Hindi ka natitinag ng approval o disapproval. Nagbibigay ito ng psychological magnetism. At awareness sa mga boundaries. Alam mo kung kailan aabante at kailan aatras. Nararamdaman ito ng iba. Kusa nila itong nirerespeto. Ang mastery mo ay nararamdaman, hindi ipinagmamalaki. At yon ang lumilikha ng inevitability sa respeto. Hindi mo nakakamtan ang respeto sa pamamagitan ng pagsusumikap. Nakakamtan mo ito sa pamamagitan ng strategy na nakadisguise bilang instinct. Sa pamamagitan ng quiet mastery, sa pamamagitan ng boundaries na mas malakas kaysa sa salita, sa pamamagitan ng absence na nagpapalakas ng presensya. Hindi mo kailangan ng mga palakpakan, hindi mo kailangan ng pagkilala, hindi mo kailangan ng permiso. Kailangan mo lang maging ikaw. At ang mundo halos hindi namamalayan na nirerespeto ka mula sa wala. Kaya uncomfortably accurate ito dahil deep down alam ng iba na hindi ka humahabol ng respeto. Ginagawa mong inevitable ito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Shai Desirdo. Sabi niya, "Good evening Sir AP. Low pressure o chill lang ang isang lakas ng introvert. Hindi direktang kailangan pinipilit. Pero mararamdaman ang silent guilt tripping in the end. Kaya ang pressure ay sa side ng kabilang panic." Sabi naman ni RC Music TV, "Sa palagay ko po dahil din sa pagiging tahimik at pagiging misteryoso natin bilang isang introvert." At ayon naman kay Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, good evening. Sa totoo lang nakakapagod din ang mga taong mapagsamantala at mayabang sa kanilang mga pananalita. Na paulit-ulit, yung minamaliit ka at pilit na palalabasin ka sa sarili mong comfort zone. Ang sistema ng tahimik, isang pitik lang ng salita, tapos na. Salamat po Sir AP. More power sa channel nyo at God bless always." At shoutout din kila Amid Labrada, Eric Chavit, Annalyn Granada, Rexon Kamatis, Jola Short Video, Ramlat, Lorena Bintas, Kay Molino, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit bihira kang tanggihan ng mga tao? Panoorin mo sa video na to.